Ang Timog Amerika ay hindi lang mga kagubatan at guho, dito rin nagiging kakaiba ang heograpiya. Mabilis na umuunlad at natitigok ang mga lungsod na iiwan ng mga ghost town at bakanteng rehiyon na nilimitahan ng hangganan, lupa at politika. Bumabaliktad ang ilog, namumulaklak at biglang nawawala ang disyerto. At simula pa lang ito, bilang 50. Sinasaklaw ng Amazon Basin ang 9 na bansa at 2.7 milyong milya kwadrado pero hindi laging silangan ang agos nito. Dati umaagos ito sa Pasipiko noong umiinom pa ang mga dinosaur pero nabuo ang Andes at nagbago ang agos ng ilog. Pero hindi lang ang gubat ang mapapahanga sa iyo sa Timog Amerika. Numero 4, Naputsyam, narinig mo na ang Machu Picchu pero halos wala. Umaayat ng halos 8,000 talampakan simula na 1996, ang Inca Trail Marathon ay nagsisimula sa mga lambak ng Salcantay, dumadaan sa mga guho ng Yaktapata at nagtatapos sa mga guho. Ang record ay 3 oras, 23 minuto habang ang karamihan ay inaabot ng 5 hanggang 6 na oras. Mahirap talaga tumakbo paakyat ng bundok. Ang manirahan sa loob nito ng daan-daang taon ay ibang usapan na. Numero 4, Naputwalo. Kung tatanungin kung saan nagsimula ang modernong ekonomiya, hindi mo iisipin na ito ay sa isang bundok sa Bolivia. Ngunit dahil sa halaga ng Cerro Rico, naging mas malaki pa ang Potosí kaysa London noong kasagsagan nito sa unang bahagi ng 1600s. May 10,000 minero pa rin nagtatrabaho rito pero nagsisimula ng gumuho ang tuktok ng bundok. May mga tanawin na hinuhukay dahil sa laman at may sumisikat dahil sa tumutubo sa ibabaw, bilang 47. Ang Cano Cristales ay mukhang biblikal, isang buong ilog na nagiging pula, dilaw, berde, asul at itim. Ang kulay ay galing sa Macarenia clavigera, isang halamang namumulaklak at bumabalot sa ilog tuwing ilang panahon ng taon. Ngayon, pumunta naman tayo sa isang lugar na parang nasa ibang planeta, sa mas mataas na lugar, bilang 46. Sa 10 pinakamataas na lungsod sa mundo, 4 ay nasa Timog Amerika. Pero ang pinakamataas na pangunahing lungsod sa lahat ay ang La Paz, na halos 12,700 talampakan ng taas. Gaano kataas yun? Mas mataas pa sa bundok Fuji. Sa di malamang dahilan, 23 milyon ang nakatira doon. Kung patunay ang La Paz na kayang manirahan kahit saan, ibang usapan naman sa baybayin ng Pasipiko ng Colombia bilang ika-45. Ang baybayin ng Pasipiko ng Colombia ay may 2% lang ng populasyon. At simple lang ang dahilan, lumulubog ito. May mga lugar na nakakatanggap ng 315 pulgadang ulan taon-taon, masama sa pananim pero pabor sa lamok at sakit. Dahil walang natural na dauman, halos imposible ang pagtatayo o pakikipagkalakalan sa baybayin. Pero may bahagi pa rin sa Timog Amerika na hindi natapos ang kasaysayan bilang 44. Kahit ang pinakatuyong lugar ay may mga sandaling nabubuhay silang muli. Kapag umulan sa disyerto ang Atacama, tila muling nabubuhay ang lupa mula sa pagkamatay. Biglang sumisibol ang mga nakatagong binhi at mabilis na namumulaklak ang mga damo at ligaw na bulaklak na tumatagal ng ilang linggo bago mawala. Karaniwan itong nangyayari sa mas matataas na lugar. Sa ibabang bahagi, matindi pa rin ang kagtuyot sa Atacama. Habang pansamantalang nabubuhay ang Atacama, sa kaloob-looban ng Timog Amerika, may mga tribo na nanatiling nakatago ng mga siglo, bilang 43. Sa mga tribong di pa nakokontak mula panahon ng Bato Timog Amerika ang nangunguna. Malawak at liblib ang kontinente, may hindi bababa sa 124 na grupong hindi pa nakokontak at yun pa lang ang alam natin. Halos 75% ng mga hindi pa nakokontak na tribo ay nakatira rito, kaya may mga babala sa lugar tulad ng Peru para sa kaligtasan ng lahat. Delikado ito para sa kanila. At ngayon, sumilip naman tayo sa isang lugar na sobrang tuyo na parang pinindot ng mundo ang dehydrate button. Numero 42. Hindi ang Sahara ang pinakatuyong disyerto sa mundo at hindi rin ang Antarctica, kundi ang Atacama ng Chile. Hindi nakakapagtaka na maswerte nang makakuha ito ng 0.02 pulgadang ulan bawat taon at may ilang bahagi ng disyerto na 500 taon nang hindi nakakatanggap ng ulan. Numero 41. Sa taas na 16,700 talampakan ang La Rinconada, Peru, ang pinakamataas na permanenteng tirahan sa mundo, tahanan ng humigit kumulang 12,500 katao. Walang sanitasyon, maraming mercury pollution at krimen. Tinatawag itong lungsod na walang batas ng Peru. Nananatili pa rin ang mga tao ron dahil sa isang dahilan. Ginto. Mula sa ginto sa kabundukan hanggang sa tanso sa disyerto, lagi hinahanap ng tao ang yaman sa ilalim ng lupa bilang 40.
Hindi ganap na walang laman ang Atacama, nakapatong ito sa Tanso, at noong 1915, binuksan ng Chile ang Chuquicamata, ang pinakamalaking open-pit copper mine sa mundo. Nagtayo ito ng bayan para sa 25,000 katao hanggang sa lumala ang polusyon noong dekada 2000 kaya inilipat ang lahat sa Calama. Nariyan pa rin ang kalsada, mga abandonadong bahay, alikabok at estatwang Pinocchio sa lumang palaruan. Kunin mo ang enerhiya ng iniwang pangarap at dalhin sa pinakaloob ng gubat. Numero 39. Ang Fordlandia ay bayan ng kumpanya ni Henry Ford sa Amazon na itinayo para gumawa ng goma para sa kanyang mga kotse, may pool, golf course, tennis courts at sinehan. Mahigpit ang buhay dito, bawal ang alak at tabako at umiikot ang mga manager sa bawat bahay para ipatupad ang batas. Nag-alsa ang mga manggagawa noong 1930. Ngayon, baryo na lang ito na may 3,000 katao. Kapag may nawawala, may pumapalit at hindi ito ang iyong inaasahan. Numero 38. Dahil kakaunti lang ang mga tao, siksik pa rin sa buhay ang Amazon na hindi pa natin naitatala. Sa isang ekspedisyon ng WWF mula 2014 hanggang 2015, nakatuklas ang mga mananaliksik ng bagong species kada 2 araw, kabilang ang daan-daang halaman, isda, amphibian at reptilya. Dahil sa pagiging liblib, may ilang hayop na nangangkanib. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa heograpya, pindutin ang subscribe button. Ang kontinenteng ito ay may natatanging heograpiya na sapat para tumagal habang buhay. Numero 37. Ang Timog Amerika ay may isang dolphin na hindi mo makikita saan man kundi dito lang, ang Amazon River Dolphin, na kilala sa kanyang kulay rosas na balat. Nakatira ito sa liblib na daluyan ng tubig pero nanganganib pa rin dahil sa dam, polusyon at pagpatay para gawing pain. Maaring malayo ito sa tao pero hindi ito ligtas sa gawa ng tao. Dito natin tatalakayin ang isang lugar na sumubok ng bagay na hindi pa nagawa ng ibang bansa. Numero 36. Noong 2008, ang Ecuador ang unang bansa na nagbigay ng konstitusyonal na karapatan sa kalikasan at hindi ito simboliko. Noong 2021, ipinagbawal ng Constitutional Court ang pagmimina sa Los Cedros Protected Forest na kinilalang may karapatang mabuhay at umunlad. Hindi lang ito sa mga kagubatan. May legal na proteksyon ang mga bakawan laban sa tao, pero baka hindi pa ito ang pinakakakaibang batas sa Timog Amerika. Numero 35. Ang Montevideo ay may halos 1.8 milyong tao at halos ilegal ang mga salt shaker. Ipinagbawal ng lungsod ang mga pampalasa sa mga mesa, kabilang ang ketchup at mayo. Dahil halos 1/4 ng Uruguay ang nakatira doon at 40% ay may hypertension, hindi na sila nagbabakasakali. Pero ang kalikasan, walang batas, pinalalayas lang lahat. Numero 34. Noong Mayo 2008, mabilis na inilikas ang Chaiten sa Chile. Sumabog ang bulkan sa unang beses matapos ang 9,000 taon. Tinabunan ng nakakalason na abo ang bayan at nilipol ng baha ang lahat. Bumaba ang tubig ngunit hindi na bumalik ang mga tao. Kaya magtatayo ng bagong Chaiten mula sa simula para patunayan ng Chaiten kung kayang burahin ng Timog Amerika ang isang bayan sa isang gabi. May kalsada ang Bolivia na sinusubukang gawin din ito isa-isang sasakyan. Bilang 33 ang Yungas Road ay 40 milya mula La Paz papuntang Amazon. Tinatawag din ito ng mga lokal na kalsada ng kamatayan. Sa isang liko, pwede kang bumagsak ng 2,000 talampakan, may 200 masisikip na likong walang harang. Dagdagan mo pa ng hamog sa bundok, kaya daan-daan ang namamatay sa kalsadang ito taon-taon. Pagkatapos ng ganitong sakuna, pati fast food parang masama na ring ideya. Bilang 32. Pumasok ang McDonald's sa Bolivia noong 1900. Naraan 97 pero hindi ito nagtagumpay dahil mas gusto ng mga Bolivian ang tradisyonal nilang pagkain. Dahil hindi tumulong ang lokal na pamahalaan, umalis ang McDonald's noong 2002 at hindi na bumalik. Ang Bolivia lang ang bansa sa kontinente na walang McDonald's. Na yon, para sa isang pangalan na tsak mong narinig na pero baka hindi mo pa natanong, numero 31. Noong 1499, dumaan si Amerigo Vespucci, isang manlalakbay, sa Timog Amerika at may nakita siyang nakakagulat. Mga baryong itinayo sa tukod tulad sa Venice, kaya tinawag ang lugar na Venezuela na ibig sabihin ay maliit na Venice. Nanatili ang pangalang ito. Kung kakaiba na ang kwentong yon, hintayin mong marinig ang sikreto sa ilalim ng ilog bilang 30. Mayroong pangalawang Amazon na nakatago sa ilalim ng lupa, ang Hamza River, 3,000 at 700 milyang agos na natuklasan noong 2011. Dumadaloy ito ng halos 1.2 milya ang lalim tapos kumakalat ng mas pahalang, mas malapad kaysa Amazon pero mas mabagal at manipis. Sa ngayon, may ilog na nag-iba ng direksyon, isang tribong maaring pumatay, Rainbow River na mukhang peke, at lungsod malapit sa langit. At tila nagsisimula pa lang ang Timog Amerika.
bilang 29. Mahirap manirahan sa Sahara, pero ito ang nagbibigay buhay sa Amazon. Bawat taon, 27.7 milyong toneladang alikabok mula Sahara ang napapadpad dito na nagdadala ng patabang mayaman sa phosphorus na tumutulong sa buhay ng kagubatan. May ilang lupa na sobrang yaman kaya may sarili itong pangalan, Amazonian Dark Earths, at walang nakakasiguro kung lika ito ng kalikasan o ng mga katutubo. At kung nakakamangha na umaasa ang Amazon sa alikabok mula sa ibang kontinente, mas matindi ang sa Argentina, bilang 28. Ang pinakamalalaking fossil ng dinosaur na natagpuan ay mula sa Argentina, ang Patagotitan majorum. Ito ay 98 talampakan ng haba at tumitimbang ng 70 tonelada. Tinawag ito ng mga paleontologist na Maximo. Kahit natagpuan malapit sa La Flecha, makikita pa rin ito sa Field Museum sa Chicago. Pero hindi lang sinaunang panahon ang kakaiba. Minsan, binibigkas pa ito ng malakas, bilang 27. Akala mo siguro na kahit saan sa Timog Amerika, pwede ang Espanyol o Portuges, di ba? Ang Guyana lang ang nag-iisang bansang may Ingles bilang opisyal na wika dahil sa pamumuno ng British noong 1814. Dahil sa pagbabagong yon, dumami ang tao mula India, Africa, China, Europa at mga katutubong komunidad, kaya naging isang Guyana sa pinaka-diverse na bansa sa kontinente. Ngayon, tingnan natin ang lugar kung saan walang kumakatok na kapitbahay, bilang 26. Ano ang pinakamahirap hanapin sa Paraguay? Diamante? Ginto? Subukan mo ang doorbell. Kahit taglamig, 62 degrees Fahrenheit pa rin at kapag tag-init, umabot ng 83 degrees. Bukas kasi ang mga bintana, kaya imbes mag-doorbell, pumapalakpak ka lang sa labas bilang doorbell. Pag-usapan naman natin ang uri ng yaman na hindi lang nagpapabago ng isang bayan, kundi pati ng kasaysayan. Numero 25. Mula pa noong 2014 ang lapas ay may 10 linyang cable car system na nagdadala ng 100,000 tao araw-araw papunta hanggang El Alto. Matindi ito, pero mas mabuti pa rin kaysa sa rush hour, halos 13,000 talampakan sa Andes. Ang pagdadala ng mga tao sa mahirap na daanan ay isang hamon. Ang paghuhukay ng yaman mula rito ay isa pa. Numero 24. Ang Colombia ang hari ng Esmeralda sa mundo at ang departamento ng Boyacá ay gumagawa ng 55% ng pandaigdigang merkado. Noong 2025, umabot sa $150 milyong ang benta ng Esmeralda dahil sa matingkad na kulay at linaw mula sa kakaibang itim na shale na formasyon. Ang pagmimina ay nagdulot ng lason sa mga ilog mula sa basura, kaya kailangan ng Colombia mag-isip kung paano makuha ang yaman nang hindi sinisira ang paligid. Ngunit ang natatanging geograpya ng Timog Amerika ay hindi nasa ilalim ng lupa. Makikita ito sa mapa bilang numero 23. Sa Timog Amerika, lahat ng bansa maliban sa Chile at Ecuador ay katabi ng Brazil, kaya nasasagi nito ang 10 bansa. Russia at China lang ang may mas maraming katabing bansa, tig-14, kaya parang mabait na kapitbahay ang Brazil sa lahat. Narito ang detalye na maaring makagulo sa iyong direksyon. Bilang 22 akma ang pangalan ng Timog Amerika. Ang Diego Ramirez ng Chile. Ang mga isla ay mas timog pa kaysa sa iba pang lugar sa mundo maliban sa Antarctica, pero halos hindi umaabot sa kanluran ang kontinente. Mas kanluran pa ang Ohio kaysa sa karamihan nito. Ang pinakakanlurang bahagi ay katapat ng Aurora at Kent, kaya maliit na bahagi lang ng Timog Amerika ang tumatapat sa longitude ng Ohio. Ngayon mag-zoom out pa tayo dahil may isang hanay ng bundok na ayaw manatili sa linya nito. Bilang 21, gaano kalayo nga ba umaabot ang Andes? Ang mga isla gaya ng Aruba, Bonaire at Curaçao ay mga tuktok ng bundok na nalalabing bahagi ng Andes sa ilalim ng dagat. Hindi lang doon ito nagtatapos. Kasama sa Andes ang mga mabatong isla sa tabi ng Patagonia, kaya mas malaki ang Andes kaysa sa inaakala mo. At narito naman ang ilog na talagang ayaw magpakulong. Numero 20. Gusto mo ba ng kakaibang katotohanan tungkol sa Amazon? Walang tulay sa pangunahing daluyan nito. Tuwing tag-ulan, pwedeng tumaas ang ilog ng 50 talampakan at lumapad ng 30 milya. Ang pampang ay laging nagbabago, kaya parang naglalagay ka ng semento sa kumunay sa paggawa ng tulay. At hindi lang ito ang tanging paraan. Lumalaban ang ilog sa infrastruktura, ang Amazon sa inhinyerya, pero magulo rin ang politika dito. Bilang 19. Karamihan sa kabisera ng Timog Amerika ay may pinakamaraming populasyon sa bansa, pero eksepsyon ang Brazil. Ang Brasilia ay may 3 milyong tao, ngunit 1.4% lang ito ng populasyon ng Brazil. Hinayaan ng Portugal na lumaki ang malaking kolonya at maging maraming makapangyarihang lungsod kaysa gawing isang sentro lang. Pinamahalaan ng Espanya ang mga kolonya nito sa hiwa-hiwalay na sentro, kaya sa karamihan ng dating kolonya, isang kabisera ang naging sentro ng populasyon.
Na yon para sa isa sa mga tradisyong yan na parang biro lang hanggang sa malaman mong totoo pala. Numero 18. Ang presidente ng Argentina ay may kakaibang sideline. Ayon sa batas, mula 1974, pwedeng maging ninong ang kasalukuyang presidente ng Argentina sa ikapitong anak ng pamilya kung hihilingin nila. May naniniwala na tradisyon daw na ang ikapitong anak ay nagiging aswang na lubison. Kung tingin mo lumana ang batas na yan, hintayin mong makita ang iniwan ng patay na industriya. Numero 17. May tinatagong UNESCO Ghost Town ang Atacama. Itinayo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ang Humberstone at Santa Laura Saltpeter Works, at sa Humberstone pa lang tumira na ang 3,700. Nang humina ang boom ng saltpeter, nagsara ang kumpanya at iniwan ang bayan. Ngayon, pwede mo pa ring lakarin ang simbahan at teatro nito na parang huminto ang oras sa gitna ng disyerto. Sunod, isang lugar kung saan hindi tumitigil magpasikat ang langit. Bilang 16 karaniwan, mamimiss mo ang kidlat kapag kumurap, pero dito, hindi. Sa Catatumbo River ng Venezuela, kung saan ito sumasalubong sa Lake Maracaibo, kayang magpakawala ng langit ng humigit kumulang 1.2 milyong kidlat kada taon na nakikita mula sa 250 milya ang layo. At dahil napapalibutan ng mga bundok ang bagyo sa tatlong panig, maaari itong tumagal ng hanggang 10 oras sa mahigit 140 hanggang 160 gabi bawat taon. Paulit-ulit lang na kumikitlat. Matapos ang kaguluhan, may twist na hindi mo aasahan sa Brazil, numero 15. Maniwala ka man o hindi, mas maraming nagsasalita ng Okinawan sa Brazil kaysa sa Japan. Sa Libertad District ng Sao Paulo, sumabog ang bilang ng mga Japanese immigrant na umabot sa 250,000 noong ika-20 siglo at ngayon, may 2 milyong Brazilian na may lahing Hapon. Para sa mga Okinawan, ang Brazil ay isang lugar kung saan malaya nilang masasalita ang kanilang wika, isang bagay na maaari silang maparusahan kung gagawin nila sa kanilang sariling bayan. Nanganganib ang wikang Okinawan sa Japan, pero nabuhay muli sa Brazil. Bumalik tayo sa kabundukan kung saan nagiging komplikado pati salitang kabisera. Bilang 14, La Paz ang namumuno sa Bolivia pero hindi ito opisyal na kabisera, Sucre yon, na nasa 9,000 at 100 talampakan ang taas. Noong ika-19 na siglo ang yaman ng Bolivia ay mula sa pilak naging lata at nagkaroon ng digmaang sibil na naghati sa bansa. Ang mga liberal na suportado ng lata sa La Paz, laban sa mga konserbatibong suportado ng pilak sa Sucre, La Paz ang namayani, ngunit napanatili ng Sucre ang titulo bilang kabisera at tirahan ng pinakamataas na hukuman ng Bolivia. Kapag nalampasan mo na ang politika sa mataas na lugar, gagantimpalaan ka ng pasta. Pamahiin, numero 13. Sa Argentina, ang ika-29 ng buwan ay nangangahulugang gnocchi sa hapunan. Sa mahigit 25 milyong Argentines na may lahing Italyano na bumubuo sa halos 60% ng bansa, dinala ng mga imigranteng Italyano ang tradisyon. May mga tao naglalagay ng pera sa ilalim ng plato para swerte. Kung ayaw mo ng gnocchi, mas okay bumisita ng Pebrero. Bihira mong maranasan ang ika-29 at hindi lahat ng tradisyon ay dahil maganda ang buhay. Minsan, dahil mahirap ito. Bilang 12. Kadalasang nabubuo ang malalaking sibilisasyon malapit sa ilog at siksikan ng tao sa mga delta ng ilog ng 2.6 na beses kaysa sa ibang baybayin. Ngunit kakaiba ang Amazon. Umuulan dito ng 60 hanggang 120 pulgada ng ulan kada taon, kaya nahuhugasan ng sustansya ng lupa at mabilis bumagsak ang pagsasaka, kaya walang maasahang ane. Hindi ka magkakaroon ng masisikip na lungsod o sentro ng sibilisasyon tulad ng sa ibang mga ilog at ang hirap na yon ay nagdudulot ng mas malaki pa kaysa sa mismong kagubatan. Bilang 11. Alam nating ang Amazon ay isang carbon sink na sumisipsip ng 2 bilyong tonelada ng carbon dioxide kada taon. Pero mukhang hindi na ito ganoon na yon. Madalas nakakalimutan ng mga tao na bukod sa pag-iimbak ng carbon, tumutulong din ang Amazon sa paglika ng hangin na nilalanghap natin. Ayon sa ilang pagtataya, 20% ng oxygen sa mundo ay galing dito, kaya posibleng malaki ang epekto kapag bumaba ito. Mula sa malalaking dinosaur, napunta tayo sa bansang bukod tanging nagsasalita ng Ingles, lugar na walang doorbell at bundok na parang gumagawa ng pera para sa mga imperyo. Hindi pa rin tayo malapit sa pinakakakaibang bahagi. Bilang 10 mahalaga ang asin sa sibilisasyon. Pinanatili nitong ligtas ang pagkain, kailangan nito ng otap at marami nito sa Bolivia. Salar de Uyuni, isang 4,000 kwadradong milya na patag na dating isang napakalaking lawa. Kapag umuulan, nagiging malaking salamin ang manipis na tubig. Dalawang langit, walang hangganang abot-tanaw at parang lumulutang sa kawalan ang refleksyon mo. Kung ang patag na asin ng Bolivia ay parang baligtad ang mundo, ibabalik ka ng Argentina sa realidad.
Numero 9. Kung gusto mo ng matataas na lugar, may ipinagmamalaki ang Timog Amerika. Aconcagua, ang pinakamataas na bundok sa kontinente, mga 22,800 talampakan ng taas. Ang pangalawa sa pinakamataas sa 7 tuktok. Tinatawag itong pinakamadali ng mga umaakyat dahil may hiking route papuntang tuktok. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka maubusan ng hangin. Ngayon, para sa kaalaman sa hangganan na parang hindi totoo hanggat hindi tinitingnan ng globo, bilang 8, ang pinakamahabang hangganang lupa ng Pransya ay hindi sa Espanya o Alemanya, kundi sa Brazil. Ang French Guiana ay may 450 milyang hangganan sa estado ng Amapa, Brazil. Bakit? Dahil hindi ito naging malaya. Dumating ang Pransya noong mga taong 1,600 at nanatili roon. Naayos ang hangganan sa 1,713 kasunduan sa Utrecht at halos di na ito nagbago mula noon. Habang binabago ko ang inyong inaasahan, sirain pa natin isa pa tungkol sa mga beach, bilang 7. Kung summer beach ang hanap mo, hindi sa Patagonia mo ito makikita. Ang malalakas na hangin ng Roaring Forties at ang agos ng Falkland ang dahilan kung bakit nananatiling nasa 57 hanggang 64 degrees Fahrenheit ang ilang bahagi ng baybayin ng Argentina. Perpekto ito sa mahilig sa malamig na tubig pero mahirap sa iba. Kung gusto mo pa ng adventure, may iniaalok ang kagubatan. Numero 6, may mga highway sa Amazon pero hindi ito tinatrato ng kalikasan na parang ordinaryong kalsada. Ang BR-300 at 11 ng Brazil, isang 550 milyang ruta na kilala rin bilang daan ng mga multo na nag-uugnay sa Manaus at Porto Velho ay itinayo upang daanan ang kagubatan. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan, baha at hindi matibay na lupa, mabilis itong nasira kaysa naayos. Ngayon, karaniwan mong makikita hindi hayop kundi mga na-stranded na convoy at inabandon ng trap. Isa lang ang BR-300 at 11 sa mga pilat ng Amazon. Kung titingnan mo pa, makikita kung gaano ito kalalim. Numero 5. Mula sa itaas, ang Amazon ay mistulang tinahi ng mga kalsada. Umaabot sa 2 milyong milya, karamihan ay ilegal para sa pagmimina at pagtutroso. Ang pinakamalaki ay ang Trans-Amazonian Highway sa Brazil, isang 2,500 milyang proyekto na nilayon laban sa kahirapan, ngunit hindi dumating ang milyon-milyong inaasahang residente. Karamihan dito ay hindi sementado at kapag umulan sa Amazon, nagiging maputik. Kaya tinatawag ito ng mga lokal na kalsadang nag-uugnay ng wala kahit saan. Kapag pumalpak ang kalsada, nakakaisip ang tao ng solusyon mula sa di inaasahang lugar. Ika-4, malamang dito kasama sa travel bucket list mo. Pero may kakaibang benepisyo ang mga kulungan sa Brazil. Magbisikleta para sa kalayaan. Sa Santa Rita do Supucay, ang mga bilanggo ay nagpepedal ng exercise bike na nakakabit sa baterya ng kotse para magbigay kuryente sa ilaw sa kalsada. Sa bawat 38 oras na shift, nababawasan sila ng 1 araw sa sentensya, kaya araw-araw leg day. Ngayon, paalala na ang Brazil ay hindi lang nag-i-innovate, bumoboto rin. Numero 3. Noong 2010 inihalal ng Sao Paulo si Francisco Everardo Oliveira Silva, isang clown na may slogan na hindi na pwedeng lumala pa at nakakuha siya ng 1.3 milyong boto. Nang umalis siya sa Kongreso noong 2017, sinabi niyang ang totoong biro ay hindi siya, kundi ang mga politikong hindi nagpapakita. Ang pinakakakaibang pagsasama rito ay hindi politikal kundi nasa ilalim ng tubig. Numero 2, sa Laguna, Brazil. Hindi lang nangangaso ang dolphin, tumutulong din sila sa mangingisda. Pinapadiretso nila ang isda sa pampang, nagbibigay senyas kung kailan maglambat at parehong nakakakain ang magkabilang panig, talo lang ang mga isda. 150 taon na itong nangyayari at may mga lokal na nakakakilala sa bawat dolphin sa itsura o paghinga nila. Pero hindi pa ito ang pinakakakaiba. Ang pinakakakaiba at number 1, inisip noon ng mga tao na nakakita sila ng mga higante. Nang dumating si Ferdinand Magellan sa katimugan ng Timog Amerika noong 1500 at 20 na numpa rin ang kanyang mga tauhan na nakakita sila ng mga higante. May lalaking sobrang tangkad, baywang lang abot ng iba sa kanya. Doon nakuha ng Patagonia ang pangalan nitong Patagones, na ibig sabihin ay malalaking paa, kahit na Tehuelche talaga ang tawag sa mga tao roon. Hindi sila alamat na higante, talagang matangkad lang sila noon. Nananatili sila ron hanggang ngayon na may tinatayang 41,000 na itala sa census ng Argentina noong 2022. Kung ang higante ng Patagonia ay nakakatakot dahil sa laki nila, mas nakakatakot ang kalsada sa Bolivia. Hindi maalaga ang tangkad mo, papatayin ka pa rin nito. Salamat sa panonood, sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong video, subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Magkita tayo ulit sa susunod dito sa Mapak.